Natira doon itong lalaking to. May pagkakataon sana siya na tumakas sila, pero nagpaiwan siya kasi may tama na daw siya. Kinakantsawan dahil sa gupit na parang lampaso. That's the usual mga kabayan na kantsawan. Dahil sa gupit, 3 estudyante ang... So nakakalungkot ito mga kababayan na pangyayari. Dahil daw sa gupit at sinigot ito ng 15 anyos na suspect na ikaw kaya, mabuhay ka pa kaya. Alam niyo kung anong ibig sabihin niya, no? Sabi dito, kapansin-pansin na may pagkakalintunad ang suot ng t-shirt ng mass shooter sa USA at ang suot ng minor de edad sa shooter sa Tacloban. No? Parehas. Pauso, Columbian shooter shirt. Sa Tacloban may ginagayang shooter sa Estados Unidos. Nakapareho din ang ginawang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ang kababayan si Dante Maravillas. Siya pala yung natira doon, itong lalaking to. May pagkakataon sana siya na tumakas sila, pero nagpaiwan siya kasi may tama na daw siya. Pinilit niyang isara yung classroom para hindi makapasok yung suspect, isa sa mga suspect po. I-share ko muna itong nakakalungkot na pangyayari. Sabi dito, ang estudyanteng tumayo at lumapit sa pinto para isarado ito na makikita sa video ay si Chris. Pangalan niya Chris. Sa halip na unahin ng sariling kaligtasan, buong tapang na kumilos si Chris upang isara at siguraduhin ang pintuan ng kanilang silid-aralan. Sa ginawa niyang ito, napigilan niyang makapasok ang mga umaatake at nailigtas ang kanyang mga kaklase mula sa mas malaking kapahamakan. Masakit ang part na ito kung sino pa ang mabait, kung estudyante siya pa ang tinarget, sabi ng isang guro. Sabi ng kaklase niya, "Ma'am, tatakbo na sana sila palabas." Pero nagsalita siya, naiwan na lang siya dahil nabaril na daw siya. Grabe ma'am, si Fabian, binigay niya ang buhay niya para sa mga kaklase niya. Sinakripisyo niya ang sarili niya. Okay lang kami, ma'am, pero si Chris Fabian, wala na. Grabe Chris, hindi ko inaasahan na ganito ang matatanggap kong mga chat mula sa mga kaklase mo na naging estudyante ko sa San Jose. Sa kabila ng sakit na iniwan ng trahedyang ito, si Chris Lawrence Fabian ay alalahanin bilang isang tunay na bayani. Isang estudyanteng nagpakita ng tapang, pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang mga kaklase. May you rest in peace, Chris Lawrence Fabian. Justice for Chris and other victims. Post ng kanyang teacher. Siya po, matindi mga kababayan. And ngayon, as usual, imbis na makiramay dito sa families, umatake yung mga DDS, lalo na si Harry Roque. Mga DDS vloggers, fake news peddlers, ginamit sa politika itong issue ng ano na niya yung bagong Pilipinas? Ano na PBBM? Dapat na niya ibalik yung dating kamay na bakal tulad noong panahon ng Duterte administration. Yan ang mga reactions mga kababayan kasi hindi na niya natatakot yung mga tao. Yan ang post ni Harry Roque. Ito yung sunod-sunod kasi na nangyari. DepEd, PNP alarmed by school violence. Una yung nangyari noong June 16 sa General Trias, Cavite. 7 students injured in knife attack by schoolmate. Sa Cavite City pa rin, June 19, sinundan, grade 11 student stabbed by schoolmate. Then ito yung malala kahapon, June 22, Tacloban City, 3 yung patay, nadagdagan pa ngayon. 5 yung injured, kahapon pa kasi ito, sa shooting by schoolmate. Ngayon, 20 na po, 4 yung patay, 20 yung sugatan. Post ito niya, Harry Roque. Real talk lang, sabi niya. Walang ganitong klase ng karahasan noong si Inday Sara Duterte ay Department of Education Secretary. So ano yung masasabi ninyo mga kababayan sa sinasabing ito ni Harry Roque? Isa totoo lang po, ang nagtanim ng karahasan, kaya ito yung inaani natin, yung previous administration po. Yan ang totoo niyan. Kahit yung corruption po na sinusolusyonan ng ating present administration, nagsimula noong 2016, panahon ni Digong, flood control corruption. So lahat ng mga itinanim nila
na inaani natin ngayon, sinisisi nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa Marcos administration. Sino ba yung nagtanim ng kaharasan? Sino ba yung model, idol nitong mga estudyanteng ito? Ano yung cause nito, mga kababayan, based sa investigation ng PNP, bullying? Kasi daw, yung isa, mga kababayan na estudyante, na suspect, kinakantsawan palagi dahil sa haircut. Ito, dahil sa gupit. Kinakantsawan dahil sa gupit na parang lampaso. That's the usual, mga kababayan, na kantsawan. Dahil sa gupit, 3 estudyante ang nasawi, 4 na ngayon. Nabuli sa bagong gupit, sa bago niyang gupit, napikon na maril sa loob ng classroom. Ayon sa PNP investigation, lumabas na kinakantsawan ng isa sa napuruhan na kaklase. Nag-uusap-usap, kaya lang Bisaya. Anpusil ko bro, Gin bawi na. Kagabi pa, ha. Revolver. Nag-uusap-usap po. Make sure na madara mo. I-distract anay, tas i-plinano. Bawal bro. Hindi lang natin maintindihan yung mga pinag-usapan. Pero yung pusil, ibig sabihin ng pusil, baril. So, pinano nila kasi grabe na siguro yung galit. Walang tigil yung pambubuli ng kaklase. Kung pikon yung ating Pangulo, pinapatay na siya. Tawagin mo bangag araw-araw. Yan Duterte, I shot a bully. San Beda Law student. Kaya sabi dito sa post ni Mark Ian Everyday, ito ang idol nung 2 bata na sangkot sa pamamaril sa eskwelahan sa Leyte. Report ng Rappler, April 20, 2016, Duterte. Proud siya, I shot a bully. San Beda Law student. Sa totoo lang, sanay ako magbaril ng tao. Mag-graduate na lang kami sa San Beda, may binaril akong tao. This was how presidential candidate Rodrigo Duterte, hindi pa pala siya presidente, chose to begin his narration. He shot a fellow San Beda Law School student to a crowd of thousands in Iloilo City rally on Wednesday, April 19. The shooting incident supposedly led to his expulsion, yet he managed to graduate eventually. Nagets na ninyo kung bakit may violence ngayon? So nakakalungkot ito, mga kababayan, na pangyayari. Dahil daw sa gupit, at sinagot ito ng 15 anyos na suspect na ikaw kaya, mabuhay ka pa kaya? Malimit alas kahim kung buhay pa raw ang gumugupit sa suspect. Buhay pa niya yung yung barbero mo? Kung ikaw kaya niya, buhay ka pa. Napikon, doon na naglabas ng baril ang suspect gamit ang kalibre 38 na kinuha sa security agency ng TUIM. Ang Glock 9 naman ay nakuha ng 14 years old sa tiyahe na pulis, korporal na lang si Corporal Pasensya. 4 ang patay sa pamamaril at ngayon, 20 na po yung injured. Grabe, kahindik-hindik ang nangyari sa Tacloban City, mga kababayan. Aabot sa 40 shells ang napulot sa loob ng paaralan matapos ang krimen. Sinaniba na ng demonyo. Sa sobrang galit niya, ala niya, ubusin ko kayo. So possibly hindi lang isa yung nangangantsaw sa kanya. Mga barkada siguro, kinakantsawan siya palagi. So, ito po ay isang learning para sa atin. Kaya dito po sa amin ngayon, yung mayor ng kabilang municipality namin, agad-agad kahapon umaksyon. Nagpalabas siya ng executive order para higpitan yung security, pagpapatrolya ng mga pulis sa mga eskwelahan. At pinayuhan din niya yung mga school administrators, school principals, higpitan ng security. Nakita natin dyan sa Quezon City, sa Maynila, ganun din. And possibly because of this, buong Pilipinas magigpit yung presence ng PNP, malalapit sa mga eskwelahan. So tama ito na isang post, teenage school shooting, a wake-up call for the Philippines. In the news, sabi dito, the tragic shooting at San Jose National High School in Tacloban City on June 22 has shocked the nation and shattered the sense of safety the schools are meant to provide. According to the police reports, 2 teenage suspects aged 14 and 15, imagine that, napakabata, allegedly opened fire inside the campus, killing 3 students, 4 na po ngayon, and injuring several others. Initial investigation suggests that bullying may have played a role in the tragedy. Bullying.
All the authorities continue to examine all possible motives. For many Filipinos, school shootings have long seemed like distant tragedies, sabi po niya. Seen only foreign news reports, lalo na po sa Amerika. Uso ito sa Amerika. Yet, this heartbreaking incident reminds us that violence, anger, alienation, and broken relationships can emerge anywhere when left unaddressed. Correct. The question is no longer whether such events can happen in the Philippines, but how we can prevent them from happening again. The tragedy also raises serious concerns about the country's juvenile justice system. Yun ang usapan ngayon. Under the Juvenile Justice and Welfare Act of 2026, 206 pala. Pero may bago nito yung 2013. Children in conflict with the law are treated differently from adult offenders, emphasizing rehabilitation rather than punishment. While this principle recognizes the development and limitations of minors, it also challenges society to confront deeper issues. Family breakdown, laking impluensya po yan. Paano pinalaki yung mga bata sa pamilya? Pinalaki ninyo sa violence o pagmamahal? Family breakdown, bullying, mental health struggles. Alam ba ninyo yung impluensya ng social media? I-check ninyo mga magulang. Tingnan ninyo, nangyari dito. Ang sabi, yung isa, ito, Nakasuot siya ng, ano, alam niyo kung anong ibig sabihin niya, no? Sabi dito, kapansin-pansin na may pagkakahalintulad ang suot ng t-shirt ng mass shooter sa USA at ang suot ng minor de edad sa shooter sa Tacloban, no? Parehas. Pauso, Columban shooter shirt. Yun nakikita nila sa social media. Post ng showbiz chikadora, sabi dito. Estudyanteng na maril sa Tacloban may ginagayang shooter sa Estados Unidos. Nakapareho din ang ginawang pamamaril sa eskwelahan. Idolo niya ba ito na ginagaya? Ang acronym na ito ay nagmula sa salitang Aleman, Kein Mehrheit for Die Mitleid, na ang ibig sabihin sa Filipino ay walang awa para sa nakakarami. I-check ninyo yung influence ng social media sa inyong mga anak. Yung mga paoso na mga t-shirts, online radicalization, peer pressure, and easy access to weapon. Laws alone cannot solve a crisis of the heart, sabi po niya dito. Scripture teaches us that violence begins long before a weapon is raised. Wala pa silang armas. Naghanap sila, nag-usap-usap dito. Dali na bro. Ano? Yan sila. Nag-chat. So parents, educators, churches, and communities must work together, correct, to cultivate character. Napaka-importanting makultivate natin yung good manners. So, kailangan makultivate po yung character ng ating mga kabataan. Tama ito, napaka-importante. Empathy, accountability, pananagutan. Kaya yung nag-invite doon na teacher kay Sarah or school principal, dapat may accountability. Papanagutin. Alam naman nila na masama ang lumalabas sa bibig ni Sarah. Di ba alam ninyo? Di pa ninyo alam yung pagbabanta sa ating Pangulo. Kung paano siya magmura. DepEd Secretary ang lumabas sa bibig na tambalos-los attacking Speaker Martin Romualdez. Tama ba yun? DepEd Secretary ka, lumalabas sa bibig mo. So, naging normal ang pagsalita ng masasama. So, kailangan magtulungan to cultivate character, empathy, accountability, and respect. Dinisrespect ni Sarah yung ating Pangulo. Binastos, binaboy. Masamang damuan niya, matagal mamatay, BBM. So, iisipin ng mga bata, tama yung ginagawa ng Vice Presidente. Bini-brainwash niya sa ganong uri ng pag-uugali. Schools should strengthen anti-bullying programs, correct? Counseling services, and threat assessment systems. Families must be more present in the lives of their children, correct? Listening before problems become crisis. Makinig tayo sa kwento ng ating mga anak. Baka napabayaan na natin kasi busy tayo sa ating mga hanap buhay. Nag-hanap buhay po tayo dahil sa kanila, di ba?
sa ating family. Ikong ganito nasangkot sa The Apostle Paul warned, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 21. A society that neglects the moral and spiritual formation of its youth should not be surprised when violence emerges. Huwag na tayong magtaka kung bakit ganito tayo ngayon. Yun ang itinanim, violence. Kaya panahon na, natuldukan natin ito. Somebody should be held accountable sa pag-promote ng violence, sa pagpopromote ng masasamang pag-uugali in government. The tears shed in Tacloban should not be forgotten after the headlines fade. Let this tragedy become a national call to rebuild strong families, compassionate schools, in God-centered values. Ituro ang Bible sa eskwelahan. More on values formation. Dagdagan ng oras sa values formation. Tamang turo sa pagpapakatao. The lives lost can never be recovered, but their memory can inspire a generation determined to choose healing over hatred. Tigilan natin ang pag-promote ng hatred. Talagang nakakalungkot. I am asking that the gun owners be charged because the guns would not have ended up in the children's hand if it were not for them. Sabi ni Jeneline Baduria, yung isang nanay ng isa sa mga namatay. A mother who lost her teenage daughter in the mass shooting at San Jose National High School in Tacloban City is calling for the gun owners to be charged. Talagang kakasuhan naman talaga yun for negligence. Jeneline Baduria's daughter was one of the teenagers na namatay when the two students opened fire inside the school. Officials say of the guns belonged to a police officer while the other was registered to a security agency in Cebu City. So yun mga kababayan ang nakakalungkot sa nangyari. Tapos, sabi ng mga DDA, noong panahon na niya ni Digong walang ganyan. Anong wala? Ito. Ano to? Crime rate in school. Panahon ni Digong, 2019. Grade 3 pupil, binasag ang ulo, ginilitan. February to. Report ng Philippine Star. GMA Network, July 18, 2017. Nawawalang grade 12 student na babae na tagpuang patay sa palaisdaan. February 13, 2020. Driver na nanggahasa ng mga estudyante sa Makati, walang lisensya at positibo pa sa druga. Ayan, ang dami. March 6, 2019, 13 anyos na babaeng estudyante, kinuyog umano ng nasa 20 minor de edad na mga babae rin. September 26, 2019, 12 anyos na estudyante patay sa saksak ng grade 11 student sa Negros Occidental. Report din ng GMA. July 4, 2019, grade 7 student na binaril sa loob ng silid-aralan sa Laguna, pumanaw na. Philstar, October 18, 2019, 7 anyos pinatay ng 15 anyos. July 5, 2019, grade 7 student na pinatay. Nakatanggap na raw noon ng banta mula sa suspek. October 4, 2017, 2 college students na tagpo ang patay sa Rizal. Babaeng biktima, hinihala ang hinalay. Puro kayo fake news. Para lang sabihin nung panahon ni Digong, matahimik. Anong matahimik? Yung drugs nga, kaya may crimes against humanity siyang kinakaharap. Ano sabi sa balita? More than 30,000. Huwag kami Harry Roque. Tigilan mo ang pagpapakalat mo ng fake news. Sabi dito sa Galawang Francisco, bullies don't start at school. They're trained at home. Bullies don't magically appear in classroom. They're not born with cruelty in their veins. Most of the time, they are shaped slowly, quietly, by what they see and hear at home. Yung impluensya ng magulang, nagsimula sa bahay. A child who grows up watching, shouting instead of listening, insults instead of guidance. They are not born with cruelty in their veins. Most of the time, they are shaped slowly, quietly, by what they see and hear at home. A child who grows up watching, shouting instead of listening, insult instead of guidance, and fear instead of respect will carry those lessons outside the house, because for a child, home is the first classroom and parents
at the first teachers. Di ba yun ang itinuro sa atin? Si Dr. Rosie Rizal. Sino yung unang naging teacher ni Dr. Rosie Rizal? Yung nanay niya. When anger is normalized, when humiliation is used as discipline, when because I said so replaces healthy conversation, a child learns the power means control. Natuto silang ang lakas ay pananakot. They begin to believe that being feared is better than being understood. And when they step into the school hallways, they simply repeat what was rehearsed in the living room. Yun ang natutunan sa bahay, nadala nila sa eskwelahan, yung masasamang pag-ugali ninyo na mga magulang. Yun kasi ang nakita nila, narinig sa inyo, na ang akala nila tama. Some children bully because they feel small inside. May mga batang lumaki na kulang sa yakap, kulang sa papuri, at sobra sa puna. So they look for someone smaller to dominate. Yan ang tendency po. Someone weaker to silence. It becomes their coping mechanism. Panakip sa insecurity ang pananakot. Yes, sabi ko sa inyo, cover up, defense mechanism. This does not excuse their behavior. It explains it. Accountability is still necessary. But if we truly want to stop bullying, sabi po dito, we must look deeper. Tingnan natin malalim. Than detention slips in suspension letters. We must ask, what environment raised that behavior? Mitingin yung mga parents para malaman yung guidance counselor, mga guidance counselor sa eskwelahan. Kailangan siguro mag-meeting kayo. Kailangan i-address natin ito. Anong klaseng tahanan ang nagturo na okay lang manakit ng kapwa? Itong mga DDS, sino yung idol nila? Si Digong, si Sara. Yun ang natutunan nila, na okay lang magmura, okay lang manakit, okay lang manginsulto, mga limpusta, okay lang ang walang modong pag-ugali, okay lang. Anong klaseng tahanan ang nagturo na okay lang manakit ng kapwa? Ayan ang tanong ko sa inyo. Anong tahanan pinagmulan ninyo po? Para okay lang sa inyo magsalita ng gago ka. Saan mo yon nakuha? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo? Saan? Sinong nag-influence sa'yo? So sabi dito, kindness is also trained at home. Correct. Respect is model. Empathy is practiced daily. Kapag sa bahay pa lang tinuruan na ang bata makinig, umunawa at magpatawad, dala nila yon sa paaralan. Correct. Turuan ng empathy, turuan ng mas magandang pag-ugali, turuang makinig, umunawa. So if we want safer school, sabi dito ng Galawang Francisco, we must build safer homes. Because before a child becomes a bully in school, they were first a child learning what love and power look like. Correct. Kailangan yung papel ng mga magulang, tutukan ninyo yung ating mga anak. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.